Ester ikalima hanggang ika-6 na kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Ang piging para sa hari at kay Haman. Pinarangalan si Mordecai. Ester ikalimang kabanata. Ang piging para sa hari at kay Haman. Lumipas at 3 araw mula nang mag-usap sina Ester at Mordecai. Isinuot ni Ester ang kanyang kasuotan bilang reyna at tumayo sa bulwagan ng palasyo, sa tapat ng tirahan ng hari. Nakaupo noon sa trono ang hari paharap sa pintuan ng palasyo. Nalugod siya nang makita si Ester at itinuro niya rito ang kanyang gintong setro. Lumapit naman si Ester at hinipo ang dulo ng setro. Itinanong ng hari, "Bakit aking reyna? Sabihin mo kung ano ang ibig mo at ibibigay ko sa iyo, kahit ang kalahati ng aking kaharian." Sumagot si Ester, "Kung mamarapati ng mahal na hari, dumalo po kayo ni Haman ngayon sa piging na inihanda ko para sa inyo." Sinabi ng hari, "Tawagin agad si Haman para masunod ang ibig ni Ester." Dumalo nga ang hari at si Haman sa piging na inihanda ni Ester. Habang sila'y nagiinuman, tinanong ng hari si Ester, "Ano ba ang gusto mo? Sabihin mo't ibibigay kong lahat kahit ang kalahati ng aking kaharian." Sinabi ni Ester, "Ito po ang aking kahilingan. Kung ako po'y kalugod-lugod sa hari at kung inyong mamarapatin, dumalo muli kayo ni Haman sa piging na ihahanda ko para sa inyo bukas. Doon ko na po sasabihin ang aking kahilingan." Nagpagawa si Haman ng pagbibitayan. Nang araw na iyon, masayang-masayang lumabas ng palasyo si Haman. Ngunit sumiklab na naman ang kanyang galit nang mapatapat siya kay Mordecai na nasa may pinto ang papasok sa palasyo, ni hindi man lamang ito tumayo o nagbigay galang sa kanya. Gayunman, nagtimpi na lamang siya at tuloy-tuloy na umuwi. Pagdating ng bahay, tinawag niya ang kanyang asawang si Zeres at ang kanyang mga kaibigan. Pinagmalaki niya sa mga ito ang kanyang kayamanan, ang marami niyang anak, ang pagkataas niya sa katungkulan, pati ang pagkalagay sa kanya bilang pinakamataas sa mga pinuno at kagawad sa palasyo. Idinugtong pa niya, "At ako lamang ang inanyayahan ni Reyna Esther na sumama sa hari nang maghanda siya ng handaan. Bukas iniimbita na naman niya ako kasama ang hari. Gayunman walang halaga sa akin ang lahat ng ito hanggat nakikita kong nakaupo sa pasukan ng palasyo ang Hudyong si Mordecai." Sinabi sa kanya ng asawa niyang si Ceres at ng kanyang mga kaibigan, "Bakit hindi ka magpagawa ng bitayan na 22.5 metro ang taas sa may pintuan ng palasyo at bukas ng umaga hilingin mo sa hari na bitayin si Mordecai. Sa gayon masaya kang makakapunta sa handaan." Nagustuhan ito ni Haman kaya nagpagawa siya ng bitayan. Esther ika-6 na kabanata. Pinarangalan si Mordecai. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Haring Xerxes. Pinakuha niya ang aklat ng mahahalagang pangyayari sa kaharian at ipinabasa ito habang siya'y nakikinig. Nabasa ang bahagi ng kasaysayan tungkol sa pagkatuklas ni Mordecai sa masamang balak ng mga yunokong sina Bigtan at Teres na patayin ang Haring Xerxes. Dahil dito itinanong ng hari, "Anong gantimpala o pagpaparangal ang ginawa kay Mordecai dahil sa kabutihang ginawa niya sa akin?" Sumagot ang mga tagapaglingkod, "Wala po." Nagtanong ang hari, "Sino ba ang nasa bulwagan?" Samantala noon ay papasok sa bulwagan si Haman upang sabihin sa hari na maaari nang bitayin si Mordecai sa ipinagawa niyang bitayan. Sinabi ng mga tagapaglingkod ng hari, "Si Haman po." At sinabi ng hari, "Palapitin niyo siya rito." Lumapit naman si Haman, itinanong sa kanya ng hari, "Ano ang dapat gawin sa sino mang ibig parangalan ng hari?" Akala ni Haman ay siya ang tinutukoy ng hari. Kaya sinabi niya, "Ganito po, ipakuha ninyo ang damit na inyong isinuot at ang kabayong inyong sinakyan nang kayo'y koronahan bilang hari. Ang damit ay ibigay sa isa sa mga pangunahing pinuno ng kaharian para isuot sa pararangalan. Pagkatapos isakay sa kabayo at ilibot sa buong lungsod habang isinisigaw ang, 'Ito ang ginagawa sa taong pinaparangalan ng hari.'" Sinabi ng hari kay Haman, "Kung gayon, kunin mo ang aking damit at ang aking kabayo.
Lahat ng sinabi mo'y gawin mo kay Mordecai, ang Hudyong nakaupo sa may pintuan ng palasyo. Kinuha nga ni Haman ang damit at ang kabayo ng hari. Binihisan niya si Mordecai, isinakay sa kabayo, at inilibot sa buong lungsod habang isinisigaw niyang, "Ito ang ginagawa sa taong pinaparangalan ng hari." Pagkatapos nito, nagbalik si Mordecai sa may pintuan ng palasyo. Nagmamadali namang umuwi si Haman, at pagdating sa bahay ay nanangis at nagtalukbong dahil sa inabot na kahihiyan. Ang nangyaring isinalaysay ni Haman sa asawa niyang si Zeres at sa kanyang mga tagapayo. Sinabi sa kanya ng kanyang mga tagapayo at ng kanyang asawa, "Kung Hudyo nga si Mordecai na siyang dahilan ng iyong panghihina, hindi mo siya madadaig, kundi ikaw pa ang dadaigin niya." Nag-uusap pa sila nang dumating ang mga sugo ng hari at nagmamadaling isinama si Haman sa handaan ni Esther.